Tugal kita Lord Hope dahil tayo po ay nabiyayaan po ng Lord natin sa iglesia. Bagaman po natin madalas kasama, pero patuloy po namin na sila ay ipanalangin. Anyway, tuloy po tayo. Salamat sa kaundian ng Panginoon na tayo ay makakapagpatuloy. Lalo na po sa sarili mo ng ating mensahe. Patuloy po tayo sa 10th commandment, God's timeless standard for His people. Tayo po ay nasa nakatulawang so meron pang pito. And the third commandment, sino po ang mga alala? Ano po yung pangatlo na nakutos sa ating Panginoon? What is the third commandment? The third, pangatlo po. In chapter 20, verse 7, do not use the name of the Lord. So sa Tagalog, wag kong gamitin sa walang kapuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na marurusahan ko ang sino pang gumamit nito ng walang kamuhan. Bakit naman? Sino po dito yung proud na proud sa pangalan? Pangalan. Yung pangalan mo na binigay sa iyo. Parang tumatawa ka. Tingnan, si Nico, Luis Lingo. Dalangin. Sino po ang natuwa sa pangalan? O balikan namin. Sinong hiyang-hiya sa kanya kong pangalan? Ikaw guys, Romangin. Tanda. Tanda ka tayo. Lumanin lang natin lang na talaga tayo. Sino ba ko? O kasi, very proud sa pangalan mo kasi, kukunti lang yung bayo. And iilan lang, nalala mo, foreigner, hindi lang ako mukhang foreigner. Kasi nagdegend ng pangalan ko ay yung kaibigan, nakamag-ala, ng mga tiyahan ko. Ang gulo nga eh. Kasi nung tinatanong ko yung mga pagulang ko sa pagaling ng pangalan ko. Hindi nila alam, binigay lang ng mga bahay namin. And then sabi ng grandlolo ko, dahil daw nilang sinulan na pangalan, walang wambili na yung pangalan, kainuman ng aming ama, so yun ang pili nga. So but anyway, yung sinesearch ko naman, okay, kasi wala akong katulad. Kung bakit ako na-mention about the name? About dun sa pangalan, kasi ito po yung pag-uusapan natin. It is very important to understand na kapahalaga kung kasi yung pangalan. And may connection ito dun sa aking pong pag-uusapan. Paano po kasi yung pangalan po natin ay isa po na napakahalaga? Kasi yung pangalan po natin ay kaakibat na tinatawag ng identity. Amen? Your identity. Kasi paano kung gamitin ang pangalan mo sa katulong mo? Paano kung gamitin ang pangalan mo sa mga bagay na hindi maganda, lalo na doon sa kasunungalingan? Di po ba masakit? Because your name, o yung pangalan mo natin, because your name carries your identity. Tama ka? Yung pangalan mo kasi natin, may kaakibat yan eh. Kaya nga po, di ba, magbayaman, very protected pagdating sa pangalan. Pinakangalagaan. Because your name carries your identity. Pero, mas maganda po na maintindihan natin na gamitin ko sa Diyos. Ang pangalan po ng ating Panginoon o ang pangalan po ng Diyos ay hindi lang po basta salita. Hindi lang po basta pangalan. His name carries His holiness, His power, His authority, and His character. Ang pangalan po ng ating Diyos ay hindi lang ang bubas sa salita. Dahil ang pangalan po ng ating Panginoon ay dala mo ang kapangkudang katangian. Una, yung holiness ng ating Diyos. Second, His power and palando, yung kanya pong autonomy at yung kanya pong character. Pero, ang problema po, marami po sa atin o marami po ang tao na ngayon ay parang ginagamit lamang do ang pangalan ng Diyos sa pagbumulat, sa wilong, ginagamit ng sa kasunungalingan, at ang nakakadunggan ba,
Ginagamit ko ang pangalan ng Diyos sa faith spirituality. Minsan, kahit Kristiyano, nagagawa na ito. Without realizing ko, nare-realize natin yun, iniisip natin na ang pangalan ng Diyos ay banal. Amen? Kaya po, kapag sinasabi natin po ang salita kong Lord, o kapag nababanggit natin, napapag-usapan natin ang salita o ang pangalan ng Panginoon, ano po ang una mong mapasok sa isipan po natin? Kasi mahalaga po na maintindihan natin ang salita mo ang salita na Diyos o ang Lord ay banal. Amen? So, third commandment, yan mo ang gustong ayusin ng Diyos. Doon sa third commandment. Tingnan po natin. Next slide. Basahin po natin. Sabay-sabay ko tayo. 1, 2, 3. You shall not take the name of the Lord your God in vain. For the Lord will not call him goodness or name his name in vain. Ano mo sabi? Tingnan po natin. Please, inotis po natin yung salita mong tape. Yung keyword mo is tape sa Hebrew is nasa ang kailan mo to bail. Ibig sabihin po, yung salita po ng tape, ang sabi po dyan, hindi lang ba ito tungkol sa pagsasalita. It means carrying God's name in your life. Ibig sabihin, dala-dala mo po natin ang pangalan ng Diyos. Yung carrying God's name. Ibig sabihin po, hindi lang ba ito tungkol sa pagsasalita. It means carrying God's name in your life. If you call yourself Christian, kung tayo po ay naniniwala na tayo ay mananampalataya, if you believe in your life, if you believe in yourself, na tayo ay Kristiyano po, dala mo kapatid ang pangalan ni Kristo. Amen? If you believe in yourself that you are Christian, if you believe in yourself that you are born again, dala-dala mo ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Yun ang dapat po natin maintindihan. If you call yourself born again, if you call yourself believers of God, dala mo ang pangalan ng ating Panginoon. So, paano po natin dinadala ang pangalan ng Kristo? Paano mo natin binibigyan ng halaga ang pangalan ng aming Panginoong Jesus? Yun po ang isang magandang tanong. Kasi ang tunay na mananampalataya ay gumagalang sa pangalan ng Diyos. Saan? Sa salita, pamumuhay, at pamumuhay. So, naman, dapat na mag-aagib na. Ano ba sabi? We must honor God's name with our words. Unang bagay na pinakaalala po sa amin ng Exodus chapter 20 verse 7, we must honor God's name with our words. Kailangan natin pangalagaan ang pangalan ng Diyos sa magitan ng ating mga salita. Marami pong iniisip o nag-iisip ng third commandment ay about lamang sa pagsasabi ng mga bagay na hindi mo maganda. Hindi po gano'n. Mas mayroong malalim pa. Taking God's name in vain includes careless use ng salita ng Lord, false promises ng Lord, promise pero lahat, faith, prayer, using God to manipulate others. Madami po ito at madalas ito po ay nagagamit. Sinabi ni Lord sa akin, pero pang sariling idea lang. God spoke to me. Nag-usap ang Diyos, nagsabi ang Diyos, nagsalita ang Panginoon, at ito ang kanyang sinabi. That is dangerous. Because God's name is holy. We need to understand na ang pangalan mo ng ating Panginoon ay banal. Amen? Kaya, if you believe in yourself,
If you believe in yourself that you are born again, that you are Christian, dala-dala po natin ang pangalan ng Diyos. Amen. Amen. Dala-dala natin ang pangalan ng Diyos. Kaya God's name is holy. Ano po sabi niya Matthew chapter 9 at chapter 6 verse 9? Tinuro sa atin yung panalangin at ang sinabi niya, hallowed be your name. Ito yung tamang pamamaraan ng pananalangin. At sinabi niya, our Father in heaven, hallowed be your name. Ibig sabihin po, nire-respeto, kinagalang, tinadakila, pinupuri, pinapasalamatan because ang Diyos po ay banal. God's name is holy. Banal ang ating Diyos. Ibig sabihin po, kailangan po natin pahalagahan ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsasalita. Ano ba sabi ng Bible? Huwag natin gamitin sa walang kwenta o walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Huwag natin gamitin ang salita ng Diyos o ang pangalan ng Diyos sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Treat this name as holy. Gamitin natin ang pangalan ng Diyos bilang banal at kalugod-lugod. Ang tanong, ilang beses po sa isang araw ginagamit natin ang pangalan ng Diyos? Ilang beses natin nababanggit? At ang maganda dito, sa pagbanggit po ba natin sa pangalan ng Diyos ay nandoon yung pagkata. Sometimes, di ba, parang nagiging expression na lang. Parang nagiging expression na lang natin. Pero we need to understand, we need to treat this name sacred o banal. Kasi, minsan, ito yung ating dapat mas maintindihan, na dapat ay mas maunawaan natin yung relevance nito sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Sometimes sa church, worship become routine. Prayer becomes, ano ba sabi niya? Paulit-ulit. Preaching becomes performance. Pwede natin banggitin ang Lord, pero malayo ang ating mga puso sa Panginoon. Why? God is not impressed by religious. Ano ba sabi? God is not impressed by religious words. Kahit anong gawin po natin, kahit anong pagbanggit po natin ng mga salita na religious, hindi po nai-impress ang Lord unless tayo po ay magsuko ng buhay sa ating Panginoon. Ulitin ko po, my beloved, God is not impressed by religious words. Dapat po natin maintindihan. Ano ba pinapaalala ko sa akin? Before you pray us, do I mean what I'm saying? Before you say, God told me, ang totoo ba ito? Guard your mouth because your words reveal your heart. Totoo yan. Kung ano ang lumalabas sa ating bibig, yun ang laman ng ating puso. Ang tanong, kumusta po ang ating mga puso? Kasi totoo yan eh. Because your words reveal your heart. Kung ano ang lumalabas. And the second thing na dapat natin mas maintindihan, we must honor God with our walk. So kanina po ang binanggit natin ay about sa pagsasalita. Second, we must honor God's name with our walk. As Christian, o bilang isang mananampalataya, dala-dala po natin ang pangalan ng Diyos. You are Christian, amen? Naniniwala po tayo that you are a believer. Amen? You know, are you with me? Tama? Mga kapatid? Tayo po ay naniniwala that we are Christian. Yes, if you are Christian, dala-dala po natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. That is your identity. Meron tayong dapat pagkaingatan dahil dala natin ang pangalan ng Diyos. So
So we must honor God's name with our walk. Kumusta po yung paglakad natin? Kumusta po yung pamumuhay natin? Kumusta po yung daily living natin? Yung araw-araw natin pamumuhay. Because as Christian, dala mo kapatid ang pangalan ni Kristo. Kapag sinabi mong believer ka, kapag sinabi mong mananampalataya tayo, kapag sinabi natin I am born again, pero ang buhay mo ay kabaligtaran, kalapastanganan po sa ating Diyos. Amen? Because you represent us. Amen? If we're telling na tayo po ay mananampalataya, pero kabaligtaran doon sa pamumuhay na meron tayo, nilalapastangan po namin ang Diyos. Why? Because you represent Christ. Yan ang dapat po natin maintindihan. Yan ang dapat natin mas kaunawaan. Kapag sinabi mong believer ka, I am a believer of God. I am a born again. I am a Christian. Especially if you are a leader of the church. But you are doing the things na alam po namin na hindi po kalubot-lubot sa Panginoon. That is blasphemy. Kalapastangan sa Panginoon. Why? Because we are represent Christ. Amen? We are represent Christ. You represent Christ. Tama po ang sinabi ko ng Romans chapter 2, verse 24. The name of God is blessed among the Gentiles because of you. Ano ba sabi niya? Kapag sinabi po natin na tayo po ay mananampalataya, pero ang buhay po natin ay kabaligtaran dun sa pagiging isang Kristiyano, niloloko at dinadaya po natin ang ating sarili, especially po ang Diyos, because you represent Christ. Amen? Dapat natin maintindihan na hindi na tayo, sabi nga ng Pablo, hindi na tayo dapat si Kristo din. Hindi na tayo ang nabubuhay sa sarili natin, kundi ang Diyos na ang nananahan sa ating pong mga buhay. That's why dapat ay mamuhay tayo na mayroong pagiging isang Kristiyano. Because you represent Him. Kaya sa the Bible, God's name is blasphemed among the Gentiles because of you. Sometimes, people rejected God not because of God. Ano po sabi niya? Because of Christian. Sometimes, people reject God not because of God. Hindi dahil sa Diyos. Ano po sabi? Because of Christian. Tayo mismo. Sometimes. Bakit? Tingnan po natin. Sometimes, people reject God not because of God. Hindi naman dahil sa Diyos. Ang bait-bait nga ni Lord eh. Tama? Amen. Kung titignan po natin, kung pag-iisipan po natin, napakabait nga ng Diyos eh. Kung ating pong susumatin, mga kapatid, mga kabataan, mga tatay, nanay, kung ating pong titingnan, napakabuti ng Diyos. God has always been faithful to us, even though you are not faithful. Kahit napakasinungaling natin, kahit napakatamad natin, kahit napaka-greedy natin, ang bait ng Diyos. Amen? Hindi tayo nire-reject ng Diyos. At sabi ng Bible, hindi magbabago ang Diyos. God is forever the same yesterday, today, and forever. Kaya sometimes, people reject God not because of God, but because of you, and because of me, or because of us. And ang dapat natin naiintindihan. Why? Tandaan po natin. Sabi po ng 1 Timothy chapter 4, verse 12. Basahin po natin. Tayo po lahat. Please read together. 1, 2, 3. Amen. This is addressed to Timothy by Paul. Ito po ay sulat ni Pablo at ito po ay naka-address kay Timothy as a young pastor, a young minister. At ang kanyang paalala, ano pong sabi? Don't let anyone look down on you
because you are young. But set an example. Saan? For the believers. Maging mabuti kang halimbawa. Sabihin niyo po sa katabi, set an example. Set an example. Yung po ang sabi. And then sabi dyan, set an example for the believer. Saan? In speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Ano po ang pinapaalala? Ang sinasabi po ni Pablo, maging mabuti kang huwaran. Maging mabuti kang halimbawa. Maging mabuti ka. Maging mabuti ka sa lahat ng bagay. Kaya sabi niya, set an example. Kaya sometimes, people reject God not because of God, but because of Christian. Amen? Ano po pinapaalala sa atin? Be a good example. Amen? Maging mabuti tayong halimbawa. Maging mabuti tayong halimbawa. Saan? Sa lahat po ng pagkakataon, sa pagsasalita, sa pagkilos, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa kabanalan. Amen? Because you are Christian. You carry God's name. You are representing Christ. Amen? When people see you, ito po ang tanong, when people see us, kung tayo po ay nakikita, ano po nakikita nila? Maniniwala ba sila sa Diyos? In nowadays, kung ating po titingnan sa panahon po ngayon, aminin namin lang sa hindi, limited o ilan na lamang po ang nagbabasa ng Biblia. Right? Kayo, nagbabasa kayo ng Bible? Kailan? Kahapon, kanina. To be honest, yes. To be honest po, iilan bagsak po ngayon. Kahit sa pag-aaral, ang hihina natin, iilan na lang po ang leader. Pumunta kayo sa Philippine Bible, Christian bookstore, sa mga tindahan po, bagsak po ang bilihan ng mga hard copy. Pero ang Bible pa rin po ay hindi po bumababa. But what I'm telling, hindi po lahat ay nagbabasa. Kaya the best tool to share the gospel is your time. To see people Christ in your life. To see people Christ in your life. In your speech, in your walk. Makita si Kristo sa ating pong mga buhay. Kaya ang pangalan ni Pablo, set an example. Amen? Maging mabuti tayong halimbawa. Amen? Mabuti tayong halimbawa sa ating pagsasalita. In our conduct, in our love, in faith, and in purity. Purity. Kaya ang tanong, kung ang tao sa paligid mo ay kikilala kay Kristo, base sa buhay po natin, ang tanong, gugustuhin ba nilang sumunod sa Diyos? Ulitin ko po, kung ang tao sa paligid mo ay kikilala kay Kristo, base sa mga buhay po natin, gugustuhin ba nilang sumunod sa Kanya? Yan ang tanong. The question is, are you a blessing to your community? Are you a blessing in your street? Are you a blessing in your workplace? Are you a blessing in your school? O alam ba nila na kayo po ay mananampalataya? Alam ba nila? That you are Christian. Kasi, yung mga tao sa paligid po natin, kung sila po ay kikilala kay Kristo base sa buhay mo, gugustuhin ba nilang sumunod kay Kristo? That's the point. Ano po ang relevance sa atin? Sa workplace ba natin may integrity? Sa school, honest ba tayo? Sa online o sa family, may pag-ibig ba? May pagmamahalan ba sa loob ng tahanan? Sa online, Christ-like ba? Nahahayag pa ba ang kadakilaan ng ating Panginoon?
Tandaan po natin, hindi sapat ang praise the Lord kung sabayo kung toxic ang attitude po natin. Amen? Kapatid, hindi sapat ang praise the Lord kung sabayo kung toxic ang ating attitude. Amen? Ano po paalala po sa atin? What is the relevance in our life being a Christian? Let us represent Christ well. Amen? Let us represent Christ well. Ayusin natin. Kung gusto natin tayo po ay mas maging magpapala, ayusin natin. In our conduct, ayusin natin. In our love life, in our family, in our relationship, ayusin natin. Kasi kung gusto natin i-represent si Christ, kailangan makitaan tayo ng kaayusan. Amen? Kaayusan. Kumusta tayo sa pamilya, sa trabaho, sa kalsada? Kumusta tayo? We want to represent Christ, pero hindi tayo maayos. Tandaan po natin, hindi sapat ng praise the Lord kung sabayo ng toxic ang ating attitude. Amen? Amen. Tanongin natin ito. Next po, ano po sabi niya? Let us state it. Does my attitude honor God? Does my lifestyle represent Jesus? Does my choices glorify Him? Tatlong bagay. Tanungin natin. Every day, yung ating pong attitude, it's honor God. Yung ating lifestyle, nag-reflect ang Diyos. Does my choices glorify Him? Yung bang ginagawa natin, yung pinipili natin araw-araw, yung decision natin everyday. Trabaho man yan, pag-aaral man yan, relasyon man yan, ano man yan. Yan ba ay nakakalugod sa ating Panginoon? Why? Bakit? Because Christianity is not just spoken. Ano po sabi dito sa baba? It is? Ito po ay nakikita. Amen? Because Christianity is not just spoken. Hindi ko na ito binabanggit. Because kahit bata, kahit 5 years old na bata, pwede magsalita, I am a born again, I am a Christian. Pagtandaan po natin, Christianity is not just spoken. Ito po ay dapat nakikita. Amen? You want to evangelize, you want to share the gospel, ayusin natin. Ayusin natin ang ating mga buhay. Because ang Christianity po ay hindi lamang po pahusayan. Ang Christianity po ay hindi lamang po pagalingan ng theology. Theology is study about God. Hindi lamang po pagalingan ng pagtugtog, pagalingan ng pag-awit, dahil kung kailangan po ay magaling, hindi po tayo papasa. Bagsak lahat tayo. Amen? Kung ang kailangan po ay perfect, hindi po tayo perfect, bagsak tayo. Walang matitira po sa atin. Tandaan po natin, Christianity is not just spoken. Patunayan natin, ipakita natin na tayo po ay may tako ng pagkakakilala sa ating pong Diyos. Amen. Amen. Hello. Can you say amen? Amen. Tandaan po natin. Kasi kung sinasabi lang natin is tayo ay born again, may tanong, kumusta po yung lifestyle natin? Ito lagi namin nag-uusapan eh. Pinagtatanong na namin ang mga anak namin. Sorry po, kasi tab din, no? Yung pananamit, sorry po ha, hindi naman KJ si Pastor. Hindi naman po ako, hindi naman po ako killjoy sa mga kasuotan. But I think, we need to address yung mga bagay nito. If gusto mong i-respeto ka, magdamit ka na maayos. Amen? Sa mga kadalagahan po natin, si Pastor ay kami nakikiusap. Suot ka ng tama, kumilos ka ng tama, magpayos ka ng tama, malulugod ang Diyos sa buhay mo. Amen? Alam niyo po yung parang, yung ipit na ipit kang kumilos kasi di ka mapakali. Kadala mo,
alam mo, na pwede ka namang magsuot ng maayos na alam mo magiging komportable ka. I think you know what I'm saying. You know what I am talking. May tatlo po kaming anak na babae, and si Ila, umaarte-arte na, pa-shopee na, yung aking bunso, dati gusto ko na magkaroon ng cellphone, kasi sila ate ay pindot-pindot na sa magugulat na lang kami. Delivery po, Priscilla Moraya. Wala naman ako na-order. What I'm thinking po, sorry po, but please allow me to express yung ganun kung bakit. Una, ayusin natin. Pangalawa, magpapaalis tayo. Pangatlo, sumunod tayo. Simple. Ayusin natin, magpapaalis tayo, sumunod tayo. And panghuli, ipakita natin. Because Christianity is not just a spoken. Ito ay dapat nakikita. Amen? Amen. Kasi, ang gusto ng Lord, maging role model natin. Kung titignan po natin, yes, magulo na po ang paligid, magulo na po ang society natin, magulo na ang ating mundo, magulo na ang ating bansa, magulo na ang politika, lahat nagkakagulo na. Pero, pwede tayo hindi maging magulo. Dahil pwede tayong maging maayos sa harapan ng Diyos. Bakit? Meron kang Kristo, meron kang Diyos na totoo, na pwede mong lapitan at pwede mong sampahin ng totoo. Ang kailangan natin, magpakaayos tayo, umayos tayo, at maging totoo tayo at sumunod tayo sa Diyos ng totoo. Amen? Inagdapat na ng susi. Pangatlong bagay, dito po tayo magwawakas. We must honor God's name with true worship. Ibig sabihin, may hindi mo kalugod-lugod sa Diyos. Tama? Meron mong hindi totoo at meron totoo. Yun ang katotohanan dyan. We must honor God's name with true worship. Ibig sabihin, Pastor, may pagsamba pala na hindi totoo. Yes. At may pagsamba na totoo. Worship is not just a song only. Worship is not song only. Tandaan po natin, worship is surrender. Amen. Worship is not just a song na ating pong inaawit. Worship is surrender. Maraming tao ang nakakalungkot na nasa church, pero wala po ang presence ni God. Lips are singing, pero ang puso ay absent. Tapikin niyo yung katabi mo. Kapatid, nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Sino ang kausap mo ngayon? Sino ang iniisip mo ngayon? Sino ang ating mong iniisip ngayon? Yun ang nakakalungkot. That's true. That is happening. Naghahanap yung nagayari ko yan. It's happening. Kaya sabi ko ng Isaiah 29 verse 20, the people honor me by their lips, with their lips. Pero yung kanilang puso ay malayo. But their hearts, yung kanilang mga puso ay malayo sa akin. That is, ang tawag ko dyan, that is vain worship, empty worship. God wants reality. Ang gusto po ng Diyos ay makatotohanang pagkanta. Ito ang tanong, kanina po. During our praise and worship, please listen to me, eyes on me. Please eyes on me. Kanina po, nung tayo po ay kumakanta, during worship, please eyes on me. Nung tayo po ay kumakanta kanina, during worship, inaawit mo ba talaga o pinantaw na? During worship kanina. During praise and worship, nung tayo po ay kumanta kanina during worship, inaawit mo ba talaga o kinantaw na? Magkaiba yung kapatid. Kahit i-search mo yan sa Google, i-GPT mo yan, i-Gemini mo yan, gumamit ka ng mga apps, magkaiba mo yan. Bakit? Magkaiba mo yan.
There is a big difference between inaawit at kinanta. Kasi yung inaawit may puso. Yung kinanta, tinapos mo lang yung awitin. Kahit search mo yan. Ano? Kanina po during our worship, nung tayo po ay kumakanta, inaawit mo ba talaga o kinanta mo lang? That is a big difference, my beloved. Because ang pagkanta po o ang worship po, kasama po dapat yung aking puso. Amen. Kahit hindi ka umaawit, kahit tumutugtog ka, kahit nakatayo ka, alam mo ng Diyos kung ano mo ang ginagawa natin. Amen? What is the relevance? Ano po ang gusto ipaalala po ng Panginoon? What is the relevance to our church? Church today needs a genuine worship. Genuine repentance and genuine holiness. Why? Kasi hindi ko gusto ng Diyos ang performance. Not image, not traditional only. Ang gusto ko ng Diyos is true worshiper. Because God is seeking true worshiper. Ang gusto ko ng Diyos ay makatotohanan. Yes, ang gusto ko ng Diyos ay makatotohanan. Tingnan po natin ito. Next slide. Ano po sabi ng Bible? I think very familiar po sa atin, very obvious na po ito, but gusto ko pong ulitin. Sabi po ng Bible, John chapter 4 verse 24, God is Spirit. In His worshiper, ito po, in His worshiper, tayo ito. Worshiper must worship in the Spirit and truth. God is seeking a true worshiper. Ikaw yun. Sabi niyo, katabi mo, kapatid, ikaw yun. Ikaw yun. Walang iba, ikaw yun. God is seeking a true worshiper. Paalala mo, para po mas maliwanag sa atin, ang verse po nito does not say God is seeking a talented singer, musicians, or leaders. No. It does not say God is seeking a famous preacher. It does not say God is seeking a religious people. It says God is seeking true worshiper. Amen. Ang hinahanap ng Diyos ay ang tunay na sumasamba kanino sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritong at katotohanan. Because, tandaan po natin, because worship is the very reason why we were created by God. Amen. Yan ang reason ng Diyos. Because worship is the very reason why we are created by God. Kung bakit kalilikha ng Panginoon, ang layunin ng Diyos, tayo mo ay magpuri sa Kanya. Because true worship is, tandaan po natin, true worship is about the heart, not just a habit. Amen. True worship is about the heart, not just the habit. Maraming tao ang pumupunta po sa church every Sunday, they sing, they clap, they raise their hand, umiiyak pa po, but their heart, yung kanilang mga puso ay malayo sa Diyos. God does not only hear the song, tandaan po natin, hindi lang po naririnig o pinapakinggan ng Diyos ang ating pong mga awit, kundi He examines yung bawat puso natin every worship. Amen? Yeah. Tandaan po natin, God is not listening in our songs. Hindi lang po gano'n. God is not only listening to your song, to your prayers. No. God is examining our heart every time we worship the Lord. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, these people honor me with their lips. Subalit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. That is empty worship. Possible na active tayo sa ministry, pero nakakalungkot, we are disconnected
kay God. Possible active tayo. Yes, alive yung ating gawain, active yung ating mga ministry, but tandaan po natin na nakakalimot. Disconnected naman tayo sa Panginoon. When you worship, the question is, during worship, o when you worship, present ba ang puso natin sa Diyos? Kanina, nung tayo po ay umaawit, present din ba yung puso natin sa Panginoon? Yes. Pangalawang bagay, true worship is in spirit. Meaning, next slide po yan. Meaning po, pangalawang bagay na pinapakita dyan, true worship is in spirit. Ibig sabihin po, it is alive. Second, it is sincere. It comes from within. Hindi po dapat mechanical yung worship. Hindi dapat po by words. Hindi for show. Para naman po meron tayong makipakita o for entertainment. Some people worship because kasi naka-assign ako, kasi kailangan ako makita sa church. I am obligated to do worship. Mali po. Worship ang tunay po na pagsamba. Kasama ko yung ating pong mga puso. Amen? If you worship as Lord Spirit, sabi po ng Bible, if your worship has Lord Spirit, it becomes performance. Kung wala pong Espiritu yung ating pong pagsamba, ito po ay isa lamang pong performance. Amen. God is not looking for performance. He is looking for surrender. Amen? So are you performing worship or a living worship? And last, true worship is in spirit. Kanina in truth, in spirit, ngayon naman po in truth. Ibig sabihin, it must align with God's word. Dapat po ay nakalinya. Dapat it is founded ng salita po ng Diyos. Yung ginagawa po natin, dapat may gabay ng salita po ng Diyos. Hindi po pwede ang worship ay based sa ating nararamdaman. Guys, mga minamahal, hindi po pwede ang worship ay based lamang sa ating pong pakiramdam. Truth anchor worship. Without truth, worship become emotionalism. Amen? Without spirit, worship become formalism. Parang formality na. Tandaan po natin, ang gusto po ng Diyos ay both. Because God is spirit and God is truth. Ang gusto po ng Diyos ay balance po pananampahan. Amen? Balance po ang Diyos. Kaya balance yung worship na gusto po ng Panginoon sa atin. What is the relevance in our life? Ano po ang epekto dito sa ating pong mga buhay? Bilang individual, bilang mananampalataya, bilang isang iglesia. Many churches today, tandaan po natin, napakatindi po. Full of activities. But not always full of that. Amen. Kahit saan tayo pumunta, ang kailangan natin po ay ang Diyos. Hindi po ang madaming activities. Amen. What we need is God. Amen. Full of music, full of lives, program, event. But God is asking, nasaan ang mga tunay na sumasamba? Yun ang tanong. Kahit anong gawin po natin, ang kailangan po natin ay ang Diyos. Church growth is good. Tama po yan. Gusto po natin yan. Gusto ko yan. Na tayo po ay lumago. But worship deep is better. God is not impressed by a crowd size. He looks at the heart condition. Kumusta ang ating mga puso sa Panginoon. So may namin, paalala po sa atin, ang paalala po ng Panginoon sa ating pong paglilingkod, sa ating pagpuri sa Panginoon, hindi po pwedeng talenta.
Hindi po pwedeng galing lang. At hindi po pwedeng puso lang. Eh, pastor, yung puso ko naman ay para sa Lord. Yes, tama naman. Pastor, alam ko yan, mahusay naman ako yan. Yes, tama naman ko yan. Pero, ang gusto ko ng Diyos ay buong nating pagkatao. We must surrender our life to Jesus. That is the true worship. Bakit? Kasi hindi tayo makakapaglingkod, hindi tayo makakapagpuri, hindi tayo makakapagbigay ng buo sa Panginoon kung ang buhay po natin ay hindi natin isusuko sa Panginoon. Your worship o yung ating pong pagsamba is useless kung ang paglilingkod natin ay kapiranggot lang ng ating kakayanan sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Lord, nasaan ang mga tunay na sumasamba? That's why God is looking for a true worship. Amen? Because true worship does not end after the last song. Tandaan mo na rin. Okay? Because true worship does not end after the last song. Natapos na ba? After the closing prayer, tapos na po yung ating worship. It continues in our obedience, in our holiness, in our love, in our sacrifice. Ito po ay magpapatuloy. Amen? Kaya po, yung ating pong pagsamba at paglilingkod sa Panginoon ay hindi po natatapos after the last song. It continues. At maganda na makita natin, we need to honor God. God's name sa pamamagitan ng ating mga salita. We need to honor God by our walk. And we need to honor God's name by our worship. Let us always remember, God is not searching. Hindi po naghahanap ang Diyos ng perfect people or perfect Christian. He is searching for a surrendered heart. Amen. Tandaan po natin, God is not searching for a perfect Christian. He is searching for a surrendered heart. Yung tunay na nagsuko ng buhay kay Kristo. Ang tanong, when God looks at you, nakikita po ba niya yung pagiging true worshiper natin sa Diyos? Nakikita mo ba? Ano po dapat natin paalala? What is the challenge? Una, next po. Una, ano po sabi dyan? Watch your words. Less complaining. Less careless going. Lord, ikaw nang bahala. Ikaw na po ang bahala. Bahala na si Batman. Bahala na si Lord. Watch your word. Watch your language. Watch your vocabulary. Baka nakakalimot tayo. Baka nakakaligtaan natin. Anak, Kristiyano ka. Amen? Watch your language. Watch your vocabulary. Baka nakakalimot ka. Mananampalataya pala ako. Bakit ako nakapagsabi ng hindi maganda? Second, ano ang pinapalala sa atin? Pangalawa, live. Same person sa church sa bahay. Amen? Hindi dapat na nakamaskara na ang bait-bait mo sa church, hinayo pa ka pagdating ng Monday ko, Friday and Sunday o Saturday. Sorry for the word, hinayo pa. Kasi narinig ko yan. Pagpahalan kasi, live consistently. If you're a Christian, Kristiyano ka. Hindi sa church lang. Kung musician ka, ipabuhay mo. Kung leader ka, magpakaayos ka. Maging role model ka. Tama. At magugulat ka na hindi ka nire-respeto. Kasi hindi ka respeto. Yun ang katotohanan. Tama. Live consistently. Kung Christian ka, aba, kaya ka. Na pagdating sa bahay,
Hilayo pa hindi ako yung dumala sa magulang mo. Kasi sabihin mo, wala ng malalaya ka. Kalukuhan po yun. Sorry for the word, kalukuhan. Kalukuhan yung talaga. Same person sa church sa bahay. Dapat walang maskara. Kung ano ka, hindi ka na. Amen? Pangatlo, ano ba sabi niya? Protect God's reputation. People see God through you. Kapatid, nakikita ng tao. People see God through you. At dapat mga let us protect God's reputation, especially the church. We belong to the body of Christ. We belong to the GTWMC. Let us protect the unity of the church. Tandaan mo kapatid. Tandaan niyo po. Let us always be reminded. We belong to the body of Christ. You are the member of GTWMC. You are the right member because you are God's member. Amen? Let us someday. Amen? Kasi maganda pakamangita natin. People see God to you. Ang dapat mangita ng Diyos o mangita ng tao na mayroon talaga tayo ng Kristo. Amen? People see God to you. Pangako, pangapa, na worship. Ano ba sabi? Magpapakatotoo tayo. Not for people, but for God. Magpakatotoo tayo mula sa 26 tayo. Magpakatotoo tayo. Huwag tayo may maskara. Let us be true. Sabihin natin kung ano ang katotohanan. At sabi naman ng mga kaproy, will send us. Hindi. Maging totoo tayo. In our worship. Worship sincerely. Sa anong pinapaalala na sa akin? Kapatid, lahat tayo ay nagkasala sa nag-human. May mga panahon, ginamit natin ang mawalan niya. Carelessly. May mga panahon, nabuhay tayo hyper, or clinically, sumawa pa tayo. Magnatas always remember, napakabuhi at dakila ng Panginoon. Amen? Because God is looking for a perfect people. He is looking for a surrender heart. Alam mo daw ano namin kami? Tatlong bawat. We must honor God's saying sa pamagitan ng ating salita. We must honor God's saying sa ating pagdangka. We must honor God's saying in our worship. Amen. And nagdamang bulang rin, mga minamahal, dalan na nakudanin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. The third commandment is not just don't say OMG. It is honor God's name in your words. It is honor God's name in your walk. It is honor God's name in your worship. Last, kapag narinig mo ng tao ang kawanan ng Diyos mula sa iyo, ang nakita ang buhay mo. Ano ba sabi niya? Mas mapapalangin ba sila sa kanyang ulo? Inalagin. Kapag talaginangan yung aming sarili. Kapag narinig ng pangin bahay mo, kapag narinig ng ka-office mo, kapag narinig ng tasking mo katrabaho mo, ang pangalan ng Diyos wala sa iyo, ang nakita ang buhay mo, mas makawalan pa sila o inalagin. Ano po ang mo? Yung mga kayo ng amen? Kasi wala. Hindi ko matayang blessing. Wala na. How do you response? Paano tayo kumukuha? At ano pa yan? If people see, pumahinig, ano sa ko? Yes. Paano wala? Hello? Kwenigo. Ate Angie, hello. Ano iniisip niya ni Angie, oh? Wala. Never. Ano sa mo? Mas kamawalan ka ba sila sa kanya o ilalagay?
Ibig sabihin lang kayo. Hello, kapatid, tandaan mo natin, you carry the name of the Lord. So we need to protect the name of God in our daily lives. Amen. Can we stand? Let us pray. Mga minamahal kayo, please, hindi lang yung i-system mo sa atin. It is a great reminder sa atin, pwede namin. The name of God is not just holy identity. Sabi ko kanina, it is holy, sacred, powerful. So we need to parang, we need to protect. At sabi ng Bible about that, magmudari yung damigin sa walang kabuluhan. Walang kakwenta-kwentang bagay ang kanyang dakilang bagay. Kaya the last question, it reminds us, let us share. It reminds us that we need to check, kumusta ang buhay natin kay Lord? Kumusta ka? Kumusta tayo? Ayos ka ba? Kaya ka ba? Magpapatuloy ka ba? Lalakad pa? Susunod pa ba? And we need to understand, yes, lahat may problema, lahat may challenges. But we need to understand, you need to continue. Kailangan natin magmaguloy at kailangan mahayaan ang pangalan ng Diyos sa mga buhay po natin. Amen? God has a purpose. God has a mission sa mga buhay po natin. Amen? At ako natin, tatlong bagay, let us honor God's name with our words. Let us honor God's name with our walk. Let us honor God's name with our worship. And God is saying a true worship. Ikaw ang binakata ng Diyos. Okay, your life is not an accident. May purpose to ang sa buong. Kung ano man ang nagdadaanan mo din, alam mo yan ng Diyos. Tandaan mo, kung may may pakita, at may plano ang Diyos sa akin. Let us pray. Once again, Lord, we thank you, Lord, for allowing us today that we are present in this kind of celebration. Lord, thank you. And thank you for your word, for your messages, Father, for another story of your great love sa mga buhay ko una. Lord, alam us na kami, bilang po pangalan, ay makapagpamulo ng paglilingkod ayon sa inyong pagkatawag sa amin. Dahil ang mga dalangan ng Diyos ang patuloy na pangkilos sa luway mo ng baba mo sa amin. Lalo pang Lord sa kabuuan ng aming iglesia. Ikaw ang panguli na mangusap. Magpapala at patuloy mo Diyos na magtumbik sa iyong mga puso, sa iyong mga buhay. I pray God na kayo mo ang patuloy na manahan sa buhay ng bawat masasabi. At sa panahon na kami ay nakakalimon sa mga bagay-bagay na hindi ko kalabundogan sa iyo. Lord, continue to remind us. Ibalik mo kami doon sa tunay na hiwag na kanyang pagkatawag sa kanan. Kaya once again, Lord, continue to bless these people. Continue to use these people. And continue to anoint these people. At gawinin mo ang kabuuan ng aming iglesia for the expansion of your kingdom. Kaya umaasa ko kami that you will create a miracle sa mukha ng bawat isang. Tatayaan ko Diyos na ang totoong buhay namin ay makisuko namin sa maraming salamat. And whatever struggle na meron po kami, alam ko namin ang kapoy mapagtalumpay dahil ikaw ay aming kagdaman. Muli sa inyong pinakamataas sa pagkuling pagsamba. Maraming salamat at kuman dalawang
sa tanging pangalan ng ating Panginoong Solismo, ang lahat na nagmamahalan sa ating Diyos ay pansakita. Amen. Palawak na naman. Thank you for watching. Here at Green Pastures World Mission Church, we are committed to building intimacy with God and His church. We'd love for you to stay connected. Follow us on our social media channels for more uplifting content. See you in our next video, and may you be blessed.